Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Comfort Zone. Yes, friend, ano nga ba ang mga bagay sa iyong buhay na gusto mo pang subukan, na gustong gusto mo pang gawin, pero hanggang ngayon, nasa bucket list mo lang siya? Usually sa mga ganitong sitwasyon, ang tingin ng mga tao, tamad ka, wala kang drive, wala kang motivation, o di naman kaya kontento ka na lang sa kung ano ang meron ka. Kumbaga wala ka ng next move na planong gawin sa buhay. Well, ganon yung tingin ng mga tao sa paligid mo. Not everyone, pero siguro may mga ganon. Pero ikaw, bilang kilala mo yung sarili mo, alam mo na hindi yun ang totoo dahil marami ang tumatakbo sa isipan mo na gusto mong gawin. Kaya lang, nagkakaroon ka ng takot. Merong mga hindrances, merong mga barriers na humaharang sa'yo para ipagpatuloy mo yung mga bagay na gusto mo. Diba? Hindi naman natin sila masisisi na ganun yung tingin nila sa'yo kasi hindi nila alam kung ano yung tumatakbo sa isip mo . Hindi nila nakikita yung totoo. Na minsan, hindi katamaran yung dahilan. Hindi dahil wala kang drive. Hindi dahil ayaw mo lang. Kundi dahil merong mga bagay na pumipigil sa'yo. Hindi ko alam kung ano yan, pero sa usapan natin na to, ang tinutukoy natin ay yung takot kang lumabas sa nakasanayan mo. Kahit sino naman, di ba? May mga gusto kang gawin. Pero may pag-aalinlangan ka. For example, gusto mong mag-apply sa mas malaking trabaho, sa mas malaki ang sweldo. Gusto mong sumubok na magnegosyo. Gusto mong umamin ng nararamdaman sa crush mo. Pero ang laging nangingibabaw at nangungunang sagot sa isip mo, wag na. Baka mapahiya lang ako. Diba? Gets kita. Naiintindihan ko. Gusto mong magpaborta? Gusto mong mag-gym? Diba? Pero ayaw mong gawin, nahihiya ka kasi baka pag dumating ka na dun sa gym, imbes na buhatin mo yung mga dumbbell, baka buhatin mo yung mga kasama mo na nag-gym, di ba? Nag-gets mo ba ako na ayaw mong mapahiya kasi hindi mo alam yung gagawin kasi first timer ka . Natatakot kang magkamali kasi baka pagtawanan ka. Natatakot kang sumubok ng bagay na bago para sa'yo kasi pa nagkamali ka, ay sinasabi ko, baka mapahiya lang ako, wag na. Di ba? Kaya naman gusto mo sanang mag-resign. Kasi pigang-pika ka na, pigang-piga ka na. Pero natatakot ka kasi baka wala nang tumanggap sa'yo na bagong trabaho, baka wala nang magtiwala sa'yo bilang empleyado. Kaso ano yung kapalit niyan? Araw-araw kang stress sa trabaho, plus nai-stress ka pa kaka-what if mo. Nababagabag ka ng baka merong pagkakataon or merong kang pag-asa na mas mag-grow ka sa ibang kumpanya, and at the same time, pinipigilan mo yung sarili mo kasi nga takot ka. Diba? Kanya-kanyang takot talaga yan. Gets naman. Pero aminin mo, gusto mo sana. Gustong gusto mo. Kaya may mga kakilala tayo no na
sobra yung pagkakulong, sobra yung pagkaipit na nararanasan sa loob ng sarili nilang kahon. Yung tipong mas pinipili na lang nilang manood ng ibang taong umaalagwa, umaasenso, nag-grow. Mas okay na sa kanila yun kesa yung sumubok sila ng para sa sarili nila. Doon papasok yung problema. Kapag naging komportable ka na sa kung nasaan ka, pero hindi ka naman masaya. Yung tipong gustong gusto ng puso mong sumubok, pero pinipigil ng utak mo dahil sa takot. Gusto mong umusad, pero mas pinipili mong manatili dahil doon ka sigurado, doon ka kampante, doon ka mas okay. Kumbaga laging sinasabi, di bali lang ganito, basta sigurado, okay na ako dito. At least hindi ako papalpak. At least hindi madelehado yung plano. Kaya kahit hindi ka na masaya, kahit alam mong mas may kaya ka pa, edi wala, nga. Kumbaga hindi nagtutugma eh. Gusto to pa rin yung mga pangarap pero yung lakas ng loob hindi mo mahanap, di ba? Gustong umangat at makaranas ng kaginhawaan pero ayaw umalis sa nakasanayan. Gustong maging successful pero lahat dinadaan sa kakasana all. I mean, again, gets. Mahirap, hindi madali. Kaya alam nyo, hindi naman po sa nagtatapang-tapangan ako at sinasabi ko na madali lang yan. Mag-step up ka na, lumabas ka na sa comfort zone mo. Hindi rin kita pinipressure. Hindi ko sinasabing magiging madali ang proseso. Hindi ko sinasabing kayang-kaya kong gawin yon at hindi mo kayang gawin yung sinasabi ko. Kasi totoo naman eh. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sino ba ang magtutulak sa atin? Ano pa bang hinihintay mo para simulan yung gusto mong gawin? Kaya ang purpose ng usapan natin na to ay maging reminder sa'yo na walang masama sa pagiging komportable pero huwag mong hayaang makulong ka dito. Kasi lahat ng growth or majority of the growth ay nangyayari sa labas ng comfort zone. Oo, nakakatakot. Oo, posible kang magkamali. Pero mas nakakatakot yung wala kang ginawa. Wala kang ginagawa. Tapos habang buhay mong iisipin, habang buhay mong babaliwin yung sarili mo sa kaka-overthink na paano kaya kung sinubukan ko? Ano at sino na kaya ako ngayon kung ginawa ko to? Tsaka aminin natin, yung iba sa atin hindi naman talaga takot mag-fail eh. Takot lang tayong mapagtawanan. Takot lang tayong mapahiya. Takot lang tayo sa kung ano ang sasabihin ng iba. Sa edad mo ngayon, sa dami ng pinagdaanan mo, talaga ba? Iisipin mo pa yung sasabihin ng iba? Rather than trying your best? Trying everything kung saan ka masaya? Kung saan ay tingin mo lahat ng hirap mo magbubunga, di ba? Eh ano naman kung mapagtawanan ka? Eh di at least comedian ka, di ba? Di at least nakakatawa ka. Napasaya mo sila. At least may kwento ka. Yung iba nga di ba, tahimik lang pero wala naman nangyayari sa buhay. Stagnant. I mean, hindi ko naman po minamaliit, hindi ko naman sinasabing wala nang paroroonan, wala nang silbi, hindi naman ganon. Pero what I mean is, there's something beyond what we imagine for ourselves, di ba? Kung nakikita mo yung sarili mo ngayon na magkakaroon ka ng 100,000 after 2 years. Malay mo naman, di ba? There's something more for you. Malay mo, even before 2 years, after 1 year, magkaroon ka ng 1 million, o di ba? Eh yung sinasabi ko, na huwag natin ikulong yung sarili natin sa sarili nating limitasyon na kung hanggang saan lang tayo. Let's keep on moving forward, aiming more. At walang mali doon, especially kapag wala ka namang naaapakang tao, wala ka naaapakang kapwa mo. Tsaka maganda yun, di ba? Yung mga kwentong rags to riches, di ba? Yung, ma-invite ka sa Tony Talks, ganyan. O, hindi naman kaya sa vlog ni Ogie Diaz, di ba? May kwento ka na ganito lang po ako nun.
simple or ordinaryong tao, sumubok, nagkamali, nadapa, sumubsob, una muka, 'di ba? Lahat. Pero eto na ako ngayon. Kahit papaano nagsisilbing inspirasyon para sa mga takot sumubok at takot lumabas sa comfort zone. Malay mo maging ganun ka. Who knows of what tomorrow brings, sabi nga sa kanta. So ang bottom line ng ating usapan, we are all living in our comfort zone. Kanya-kanya tayong kahon, kanya-kanya tayong sisidlan kung saan ay tayo ay nagtatago. Kung saan tayo panatag, kung saan feeling natin tayo ay ligtas. Pero sana paminsan-minsan, matutunan din nating lumabas. Matutunan man lang natin kahit papanong sumilip sa kung ano nga ba yung inaalay sa atin ng mundo. Yung oportunidad na maaaring dumating sa buhay mo. Hindi mo malalaman ang ganda ng isang kwento kung hindi mo sisimulang buksan ang libro. Yung mga astronaut, di ba? Malalaman ba nila na pwedeng lumabas ng mundo at makapunta sa buwan kung hindi nila sinubukan? Of course not. Lahat tayo prone magkamali pero hindi yung dahilan para hindi ka na sumubok at bumangon kahit paulit-ulit pa yan. Paulit-ulit kang madadapa, paulit-ulit kang masusugatan, ang sugat gumagaling. Pero yung experiences, yung lesson, habang buhay pwede nating baunin. At ang pinakadelikado sa comfort zone ay yung ayos na lang sa'yo at sanay ka na maging hindi masaya. Pero ayaw mo pa rin umalis. Ayaw mo pa rin kumawala. Kaya yes friend, kung ako sa'yo, kung ano man yung tumatakbo sa isipan mo, kung ano man yung bagay na gusto mo nang gawin, gawin mo na. Hanggat malakas ka pa, hanggat nabubuhay ka pa, hanggat meron ka pang hinina. Pero alam ko naman na minsan may gusto kang gawin, wala ka lang talagang pera. Gets naman kita, di ba? Halimbawa ako gusto ko mag-travel around the world. Nasa bucket list ko yan. Gusto kong tumalon mula sa helicopter. Anong tawag doon? Skydiving. Pero mahal, wala akong pera. Kaya nga magtrabaho pa tayo na magtrabaho, di ba? Subukan natin ang subukan yung mga bagay na magpapayaman sa atin bago natin gawin yung iba pang mga bagay na, di ba, masasabi nating nasa checklist natin. Gets kita dyan, di ba? Pero kahit papaano, hakbang lang ng hakbang. Usad lang ng usad. Kasi hindi ka nag-i-exist para lang magstay. Hindi ka nag-i-exist para lang manatili sa kung nasaan ka. Nilikha ka para umusad. Para ma-explore mo yung mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Yung mga bagay na magaganda. Kahit masalimuot, hayaan mo na, baunin mo na lang yung mga alaala. Baunin mo na lang yung mga aral na makukuha mo sa kanya. Lagi mong tatandaan. Lagi nating tatandaan yung kasabihan na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi ka matututo kung hindi ka madadapa. At hindi ka madadapa kung hindi ka pa tanga-tanga. Yes. Charot lang. Kimi lang, B. Cellphone ka kasi ng cellphone, B. Natalisod ka tuloy. Kaka-cellphone mo yan. Oo, no? Mas nakakahiya yung wala kang ginawa at all compared sa sumubok ka at may napala. Di ba? Mas okay yan. Ano, isipin mo, ito, another example. Anong mangyayari sa isda kapag tumalon siya palabas ng aquarium? Kapag nag-explore siya beyond waters? Kapag tinignan niya kung ano ba yung ino-offer sa kanya ng mundo pag lumabas siya sa aquarium na to, ano mangyayari? Tama, namamatay. Kaya hindi rin lahat, ha? Wag mong take lahat ng pinayo ko kasi baka kamatay mo. Charot lang. Well, at least, di ba, namatay siyang may satisfaction, namatay siyang nagkaroon ng kasagutan yung curiosity niya kasi lumabas siya sa comfort zone niya. Nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy
Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:45. Good night, Bibi. Mwah, mwah.